Hindi ko sa ano, para... Yun, Olivia. Hmm? Gusto ko Olivia. Sabihin mo lang, ha? Oh. Para maka-invite tayo ng estudyante. Ito na. Live ito, no? Live? Oo. Live yan? Save ko na rin, save ko namin ni Khalid. Oo. Okay, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So mga kapatid sa panampalatayang Islam, bilang pagpapatuloy sa ating nasimulang kwento o di kaya kasaysayan, talambuhay, especially sa nangyari unang labanan ng mga sahaba against sa Persian Empire. So, nung ipadala na Abu Bakr Siddiq ang mga sahaba pagkatapos ng labanan sa mga murtad, so una niyang pinadala na kawal ay si Khalid bin Walid patungo sa Iraq. So, para sa kaalaman ninyo, ang lugar ng Persian Empire ay sakop nito ang lahat ng ang bansang Iraq. At nandun na rin yung capital ng Persian Empire. Hindi po sa tawag doon, hindi sa Iran yung capital, kundi sa sa Iraq mismo. Yung Madain. Yung Madain na sinasabi nila, doon mismo yung sa Iraq, malapit sa Najaf. Halimbawa kung titingnan ninyo yung tawag doon, yung Iraq, yung mga probinsya doon, may kita kayo doon na Najaf, doon yung matatagpuan yung dating capital. Pero yung capital na yun, yung lugar na yun, kung sa ngayong panahon, halos wala nang kwan yun. Kung wala nang tawag doon, hindi na siya lugar na may mga palasyo, may tahanan ng mga tao, kundi parang napag-iwanan na ng mga na syudad. Wala na doon yung katulad ng mga dati ng mga araw na yung capital ng tawag doon, yung Persia is nung panahon nila is talagang buhay na buhay. Ngayon is halos wala na. May kita pa rin doon pero mga ilang ko na lang mga tawag doon, mga nakatayo mga building pero hindi na siya tawag doon kasi ang capital ngayon nasa Baghdad na eh. Wala na doon. Yung lugar na yung Madain is malayo sa Baghdad. Okay. So, ang ginawa ni Abu Bakr is ipinadala niya si Khalid bin Walid papunta ng Ubula. Ang Ubula is part of Basra. Doon yung unang mission ni Khalid. Bali, from Ubula, Basra, patungo yun ng Syria. Tapos, ito naman si Iyad bin Gun, isa ring general, kasi dalawang pinadala ni Abu Bakr doon eh. Dito naman manggagaling sa malapit sa Syria. So, malapit yun sa lugar na Firad. So, para magsalubog sila ganun. Salubungan sila. So, sabi ni Abu Bakr, from Ubula to Hira, sino ang maunang makarating ng Hira? Siya yung magiging overall commander. So, pabor kay Iyad bin Gun kasi malapit lang sa kanya eh. Halos isang probinsya lang. Parang, ang masabi natin, isang probinsya at isang headquarters lamang. Unlike yung kay Khalid, napakarami siyang dadaanan. So, nung pumunta na si Khalid, dito nang una natin kay Khalid, nung pumunta na si Khalid, papunta ng Ubula, ito yung naikwento ko sa inyo nung nakaraan. So, sa halip na direkta na siya sa Ubula, ang ginawa ni Hormuz, si Hormuz, siya yung general na inassign ng hari o emperor ng Persia sa Ubula. So, hindi niya hinarap si Khalid doon mismo sa Ubula, sa center mismo. Bagkos nag-advance siya. So, normal yan sa mga military. Sa halip na doon maglaban sa syudad mismo, so, dadali niya sa labas. Upang maaaring kung matalo man, pwede pang atras doon sa nila. Tawag doon sa pinaka-headquarters nila. So, umabante si Hormuz, may dala-dala siyang 40 to 60,000 na tao.
nakawal. Si Khalid bin Walid is nasa 18,000 lamang yung kanila, yung puwersa niya. Itong sila Hormuz, Persian Empire, kumpleto sila ng gamit. Talagang full metal yung kanila, dala-dala nila. Kaya mabigat yung mga katawan nila, mabigat kasi puno-puno ng mga bakal eh. So, nung mapansin ni Khalid yun, so meron siyang ginawang strategy na laban doon sa yung dami na yung pati yung lakas ng kanilang tawag doon, yung equipment nila. Sa halip na harapin niya kagad, hindi niya hinarap. Bagos ang ginawa ni Khalid bin Walid, nung makarating na siya sa Kadima, doon sa Kuwait ngayon, kasalukuyan yung Kadima, nasa part of Kuwait. So, ang ginawa niya, hindi siya tumuloy sa Kadima. Doon siya pumunta sa kabila. So, kung ito yung Ubula, dito yung Kadima, meron isang probinsya dito, doon siya dumaan para papunta ng Ubula. So, nakita ni Hormuz, sabi niya, doon niya dadaanin sa kabila, doon niya papasukin yung Ubula doon sa kabila. So, kailangan natin harangan. So, ang ginawa ni Hormuz, galit na galit siya kasi sabi niya, mapapasok ni Khalid doon sa kabila, doon siya dadaan sa kabila. So, kailangan siyang bumalik, pumunta doon sa lugar na yun, ang tawag niya doon is Hufair o di kay Hapir. So, pumunta doon si Hormuz, pati yung tauhan niya. So, ang dami nilang mga kagamitan eh. So, nung nakarating doon, so, ginawa naman ni Khalid, bumalik siya papunta ng Kadima. So, napilitan naman si Hormuz, galit na galit si Hormuz, bumalik naman siya sa Kadima. So, ngayon, nung pabalik na sila sa Kadima, nauna na si Khalid doon, na nagpahinga na sila kasi ang habol lang naman ni Khalid doon, pagurin yung sandatan kasi hindi nila, alam niya na yun yung kabilang sa weakness ng kalaban niya. Pag napagod yun, madali mo nang tawag doon, mapapabagsag. So, tamang-tama, pagbalik nila, nakapahinga na si Khalid, hindi na nila hinayaan na makapagpahinga yung kalaban nila. Bagkus, nag-formation na sila para ready to, laban na. Eh, yung dumating, nag-formation na kagad kasi nandiyan na yung kalaban. Magkalapit na sila, halos magkarap na. Okay. So, itong si Hormuz, overconfident siya. Kasi, never pa nangyari na tatalunin ng mga Arabo ang mga Persian. Kasi ang tawag doon, ang isipan nila, at yun ang nangyari nung araw na ang isang Persian against sa 10 Arabo. Kumbaga, napaka-late lang yung tingin nila. Eh, may kita mo naman, yung nakipaglaban si Khalid doon. Ang lang nila, mga simpleng sandata lamang, hindi kumpleto ng mga yung armor nila, talagang makita mo na puri armor yung mga kalaban. So, ito lang kalaban, issue lang ito, hindi ito obra. Pero hindi niya alam is, meron palang mas magaling na technique si Khalid na paano niya matatalo yung mga gano'n na mga tawag doon, mga kalaban. Okay. So, unang nangyari is si Hormuz mismo ang humingi ng duelo. Overconfident siya kasi magaling din siya. Bago siya naging general, magaling din siya mamandirigma. Pero, etong si Hormuz is isa siyang mandaraya. Mandaraya. Hindi yan lumalaban ng patas. Meron siyang pandaraya. Okay. So, ang pandaraya niya is, ang ginawa niya, bago mangyari yung laban, meron na siyang kinausap na 5 o 6 na magagaling na mga ngabayo na once na mag-signal siya, papasok ka agad yun para tawag doon, masirkulo, mapalibutan si Khalid bin Walid. Ganun yung binigay niya na instruction doon sa kalab. Si Khalid, walang kaalam-alam si Khalid na ganun yung plano. Okay. Dito sa kay Khalid, merong isang general dito na magaling. Nung humiling si Khalid bin Walid ng puwersa sa Madina, doon kay Abu Bakar, ipinadala niya ang isang general ng pangalan niya is Kaka bin Amr. Ang batandaan yung pangalan. Kasi ito, maraming labanan na kasama ito. Maraming labanan na siya rin ang nagpapanalo nito.
Ito yung pinakamatinding laban niya na siya nagpapanalo, pati rin po sa Kadisya si Kaka. Okay. So, dito sa labanan na to, si Kaka nandun siya. Nagmamanman, matalino. Kaya sinabi nga ni Abu Bakar, kasi nagtaka nung ipadala ni Abu Bakar si Kaka, nag-iisa lang, meron siya kasama lang na escort niya. Tapos sabi na nagmi ako ng reinforcement, bakit isa lang pinadala? So sinabi ni Abu Bakar doon is, kapag nandun si Kaka ay hindi matatalo ang labanan. Ganun nila kakilala si Kaka. At sinabi niya, yung boses ni Kaka ay mas higit pa sa 1,000 kawal. Ngayon, dito natin mapapatunayan kung ano ba ang abilidad ni Kaka. That time na magkaroon na ng duelo, ang ginawa ni Hormuz, lumapit siya kay Khalid. So, nagkakakuan sila. Tawag doon, magduduelo siya. So, kabilang sa teknik ni Hormuz, para hindi makatakbo si Khalid, hiniling niya na maglaban sila sa nakapa, hindi nakakabayo. O si Khalid naman, pumayag. Sabi niya, kung yun ang gusto mo, sige. Tapos, ang labanan, malapit pa doon sa, kumbaga, kung ang layo sa pagitan ng Persian at saka yung mga taga-Madina is 150 meters, so pagpalagay natin 50 meters na, mas malapit na doon sa Persian. Yung nangyaring labanan. Okay. So, sabi ni Hormuz, maglaban tayo sa pamamagitan ng nakapa, hindi nakakabayo. So, ang ginawa ni Hormuz, bumaba siya, pinalo na yung kabayo niya para umatras. So, bumaba rin si Khalid, pinalo na yung kabayo niya para umatras. So, nagkaroon ngayon ng laban. So, matinding labanan nila. So, dumating na yung punto na nagsinyas na si Hormuz. Pagka bigay niya ng sinyalis, biglang nagbukas yung mga sundalo, kasi nakasundalo, nandun sa likod yung nakakabayo eh. Hindi nakita. So, biglang nagbukas ganun, biglang tumakbo yung mga nakakabayo na para palibutan si Khalid bin Walid. Sa ganung pagkakataon, yung pala, itong si Kaka, nakamasid na. Sabi niya, itong labanan na to, parang hindi ito, kumbaga parang nakita niya na merong pandaraya rito. Unang-una, yung laban nila, walang kabayo. So, hindi makatakbo si Khalid ng mabilisan kasi pinatras yung kabayo. So, merong, kumbaga sa atin, may something wrong na mangyari. So, nakahanda na si Kaka, nakakon na siya, nakaready na siya sa kabayo niya. Kaya nung makita niya na pagbukas doon para palibutan si Khalid bin Walid, yun din yung takbo niya. Mabilis ang takbo niya. Si Kaka, kabilang siya sa pinakamagaling na mga ngabayo, pinakamabilis na mga ngabayo. Kaya, nung pagkalibot nila kagad kay Khalid bin Walid, dumating na kagad si Kaka. Kaya kagad-agad, napatay na yung dalawa doon. Nauna isa, tapos sumunod namang isa. So, madaling napatay kasi, na-surprise sila. Akala nila hindi ganun kabilis si Kaka. Okay. So, halos lahat ng mga nakabayo na yon, ayon sa kwento, si Kaka lahat ang nakapatay doon. Si Khalid bin Walid, napatay niya si Hormuz. Okay. Dito sa kalagayan na ito, merong dalawang general si Hormuz. Ang pangalan niya si siya dyan, asaka si Kubads o Kabads. Magaling itong mga general na ito. Ngayon, nung namatay bago pa man mamatay si Hormuz, hindi siya nag-assign na sino papalit sa kanya. Kasi overconfident nga siya. Overconfident nga. Matatalo na yung mga Muslim eh. Di ba, meron mga na kapag meron ng chain of command. Kung halimbawa, kung may mamatay, meron ng susunod. Yun, hindi siya nagpa-question. Kasi overconfident na siya pa rin ang mananalo pa rin sila. Then, ayaw niyang makinig sa suggestion ng mga sundalo niya. Anong ginawa niya? Yung unang
mga sundalo na sa harap, pinakadena niya. Para ang laban na yun is, patayan, walang takbuhan. Kumbaga talagang walang takbuhan. Laban na to, talagang hanggang kamatayan, wala na takbuhan. Pero hindi niya alam, negative pala yun. Akala niya is, mabuti yun. Sinabihan siya ng mga general, ayun yung makinig. Okay. Nung tamang-tama na mapatay ni Khalid bin Walid, si Hormuz, nakita niya yung kalagayan ng mga sundalo na parang bumaba ang kanilang moral. Kasi bilang general, nababasa mo sa kanilang mga mukha na natalo na yung kuha natin. Then the same time, wala pang pumalit kagad na mamumuno kasi hindi nga siya nagbigay ng tawag ng pinuno na at papalit sa kanya. So, kagad-agad sinabi niya, nag-signal si Khalid bin Walid na full attack na. Lahat na. Wala na yung sabihin na ito, flanks ng left, right flanks, o di kay central. Hindi. Lahat, full na. Full ang atake nila. Okay. Hanggang sa magapi nila ito, na maraming napatay doon sa mga, na yun, sa mga kalaban na yun. So, madaling salita, natalo si Hormuz, pati yung mga, tawag doon, mga kalaban. So, yung pangyayaring yun, paparating pa lang si Karan. Yung ni-request ni Hormuz mula sa central ng Persia na ipadala na para magkasabay silang lalaban doon eh. Pero hindi na niya nahintay yun kasi overconfident na siya. Ngayon, pagdating ni Karan, papunta na sa Ubula sana, papunta sa Ubula, hindi na tumuloy doon. May isang syudad naman ang pangalan niya Madar, doon tumuloy si Karan. At doon na rin nagsitakbuhan yung mga tawag doon yung mga nakaligtas na buhay. Kasi napakarami ring namatay doon eh. Sabi, nasa 30,000 ang namatay. So yung iba nakaligtas pumunta doon. So yung iba naman bumalik sa Ubula. So, itong Ubula na to, di ba, ito yung sinabi ko sa unang mission nila. Ubula, dito yung Madar, ito yung Madar. Dito yung Kadima, ito yung unang labanan. Itong Kadima, para makuha ninyo, kung hanapin ninyo sa mga tawag doon, kasaysayan, ito yung tinatawag na Marakat Datos Salasil. Iisa lang po yun, Marakat Datos Salasil, labanan na may kadena, o di kaya ay Marakat Kadima. Iisa lang po yun. Kadima yung lugar, pangalan niya. Datos Salasil yung pinangalan doon sa pagyari na nakakadena. Kaya minsan, maraming mga tawag doon, labanan, bakit meron ganito? Bakit meron ganito? Yung pala, iisa lamang po yung pangyari na yan. Ito, nangyari nito sa labanan sa yung kay panahon ni Tariq bin Ziyad, yung papunta niya ng sa yung labanan niya sa Spain. Doon naman marami ring pangalan. Battle of Guadalupe, kung titingnan mo sa sa Google, may kita mo Battle of Guadalupe. Sa Arabic naman may kita mo Battle of Saduna. Sa English meron pang Battle of Saduna. Sa Arabic is Battle of Marakat Wadi Lakka, Wadi Saduna. Maraming mga pangalan, pero isa lang po yung pangyayari na yon. Isa lang po yung pangyayari. Kahit man sa panahon ng propeta, pag sinabing Ghazwatul Khandaq at saka Ghazwatul Ahzab, isa lang. Pero minsan, at saan itong Ghazwatul Khandaq? Saan itong Ghazwatul? Tawag doon yung Ahzab. Isa lang po yun. Ahzab, yung pangalan ng grupo na nagtipon-tipon. Khandaq is yung ginawang trench, yung hukay. Okay. So, nung parating na si Karan, nakasalubong niya pati yung dalawang general na si Kabaz at saka si Sajan. Mga magkakaliin ito ng mga general. Pero hindi sila wala silang boses doon sa kay Hormuz. Hindi yung nakikinig eh. So ito naman, magaling itong isang general na ito, si Karan. Pinagkakatiwalaan itong dalawa. So ang ginawa nila, nagtipon sila doon, nagkasama na naman. Nakasama sila. So si Khalid,
Ginawa niyang dalawang puwersa. Yung isang puwersa sa pamumuno ni Muthanna bin Hassan na papunta ng Ubulla. Pero konti lang doon, pagpalagi mo mga 1,000 lang natira doon na mga sundalo, tapos pinadala ni doon 500 lang. Din niya, natalo rin nila yon. So si Khalid naman, tumungo papunta ng Madar. Itong Madar, may pangalan na ibang, halimbawa kung hanapin niyo, may pangalan na Marakaton Nahar, Battle of River, ganun. Pero isa lang po yun. Madar yung place, pero yung lugar is may ilog. Okay. Nung dumating sila doon, so doon naman napunta si Khalid bin Walid. Ito naman, sunod naman na pangyari. Alam niyo, itong laban ni Khalid, halos walang pahinga. Sa loob ng 3 months, 8 battles na matinding laban. Ito yung halos ubusan ng lahi. Ubusan ng tao. 8 battles sa loob ng 3 months. Kasi alam mo kung bakit? Si Khalid gusto rin niyang magpahinga, pero hindi pa siya nakakapahinga, nandiyan na naman yung kalaban. Kasi ang kalaban nila, hindi isang estado. Imperyo. Alam mo yung ibig sabihin ng imperyo? Imperyo, napakaraming estado. Halimbawa, kung ikukumpara natin, pwede ang isang imperyo is 30 bansa. 30 estado. Halimbawa, katulad ng kwan ngayon sa US, pwede natin masabi na imperyo, empire. Napakalaki, 55 countries, no? So, 55 states. So, ganun din po, yung sa panahon ng Persian, maraming mga bansa yun. Kung titingnan natin sa kasalukuyan na bansa, Iraq, Iran, Azerbaijan, Armenia, papunta ng Pakistan, hanggang sa border ng Afghanistan. So, maraming mga bansa, mga hindi pa baba ng 10 bansa yan. So, isang imperyong napakalaki. Okay. So, sa madaling salita, ang dumating naman si Karan. Kasi ang order din sa kanila ng imperyo, huwag nang patagalin. Para hindi na makapagpahinga yung sila Khalid. Sabagay, yun naman kung tutusin, yun din ang tama. Kasi uwas hindi na kapahinga yung kalaban mo, talagang manghihina ka, no? Hina ka talaga. Okay. Pero hindi nila alam na itong sila Khalid, sanay pala sa mga gano'n na pangyayari kasi dumating sila bilang ang hangad nila ay hindi para sa mundo, kundi sa huling araw. Kaya nga bago pa man naglaban si Khalid at sasaka si Hormuz, binigyan na nito ng sulat eh. Sabi niya is, kung ikaw ay mag-Muslim, mapapangalaga ng sarili mo. Mapapangalaga. Although na may order ng Persian na tawag doon, wasakin ng mga Muslim, pero gano'n pa man, sinabi ni Khalid, dinawa pa rin niya. Order ng emperor na wasakin ng mga Muslim, wala nang patad, ubusin na sila. So sabi ni Khalid, kung mag-Muslim ka, Hormuz, ikaw ay mapapangalagaan. Hindi mangyayari yung labanan. Mag-Muslim ka lamang. Walang mangyaring labanan. Kung ayaw mo rin naman ng mag-Muslim, magbigay ka ng gizya, yung tax. So, ang gagawin, mananatili ka pa rin pinuno, pero magbibigay ka na lang ng tax sa amin. Kung hindi pa rin yun papasok sa iyo, wala nang ibang paraan, kundi labanan. Kung magkaroon ng labanan, tandaan mo na ang dumating sa inyo ay mga taong gusto nila ng kamatayan kaysa sila ay mabuhay. Ito yung mga taong dumating sa iyo. Binigyan niya ng babala. Bago mangyari sa inyo, itong mga tao na ito is mas pinipili nila na sila ay mamartir kaysa mabuhay. So doon pa lamang nasalita, matatakot ka. Anong klase mga tao to? Nakakatakot ito. Kaya maalala ko rin nung matalo yung unang laban ni Tariq at saka yung unang nakalaban niya doon sa Spain. Nagpadala ng sulat kagad doon kay Roderick. Sabi niya, tulungan mo kami kasi may dumating dito ng mga tao. Hindi namin alam kung ito may galing sa langit.
Ganon sila nagtaka, grabe mga mandirigma ito, baka galing sa langit ito, mga anghel ito. Tulungan mo kami, sabi na, Roderick, si Roderick kasi yung hari doon eh. Kaya yung nagpadala si Roderick ng 100,000 na kawal, against sa 12,000 lang ni Tariq bin Ziyad. Okay, hindi yun yung kuha natin. Kumbaga, pasok lang tayo doon, dahil doon sa kalagayan ni Hormuz na yun. So, dito na tayo natapos na yung Hormuz, dito naman tayo kay Karan. Sila naman ngayon ang nagkatapat. Okay. Yung una na labanan, ang ginawa ni Hormuz, sa gilid niya yung dagat, tubig, para silang makainom. Ngayon naman, ginawa nila sa likod yung ilog, Ang kaganda kasi ng likod yung ilog is, kasi overconfident din siya, 70,000 against 18,000 lamang, 50,000, ganyan. Sabi niya, kaya na-namin to. So, gagawin namin, ilog sa likod, hindi sila makainom, tayo makainom. Tapos hindi rin, tawag doon, double envelope. Ibig sabihin, hindi sila mapaikutan kasi may ilog eh. So, pero magaling din si Karan kasi ginawa niya, meron siyang mga dinala na mga barko, mga lansa, na nandun sa likod nila. Kung sakaling matalo sila, sasakay doon sa lansa at tatawid sila doon sa kabila. Ganun ang formation niya. Okay. So, nagkaharap na yon. Ito na matindi. 7,000 against 15 to 18,000, ganyan. So, ito yung general. Nagkaroon muna sila ng duelo. Yung kanina is, tawag doon, yung unang labanan, duelo lamang ng 2 pinuno. Ngayon, ito, duelo ng 3 general na puro pinuno lahat. Si Khalid bin Walid against Karan. Yung tumakbo na 2 general, sumama rin yun sa duelo. Si Kabaz, ang makakalaban niya ay kung di ako nagkakamali, si Asim bin Amr. Si Asim bin Amr, kapatid ni Kaka. General din pala ito. Itong magkapatid na to, general to. Kapatid ni Kaka. Si Kabaz naman, ang makakalaban niya ay, kalimutan ko yung pangalan ng isa, si Asim at saka si Adi bin Hatim. Kung matandaan ninyo yung labanan sa Bazaka, sino nakakatanda doon sa labanan sa Bazaka. Alam niyo yung bago maglaban si Khalid bin Walid doon sa kina Tulayha al-Asadi? Di ba meron doon na si Adi, sabi niya, wag mo muna silang kasi kausapin ko muna yung mga kanayunan ko na iatras ko yung aking doon. Yun siya. Naging general na siya ni Khalid. Ang pangalan niya si Adi bin Hatim. Sa ibang pag-pronounce, si Uday bin Hatim. So, yun yung nakiusap na kay Khalid. Kung matandaan yung labanan sa Bazaka, di ba bago maglaban sa Bazaka, merong isang tribo, kasi ang tribo ng Bazaka kasi nalabanan, tribo ni Asad, tribo ng Gatafan, at tribo ng Tay. Yung tribo ng Tay, ang pinuno nila doon si Uday. Yung si Uday o si Adi bin Hatim at Tay, yung pangalan niya, from tribe of Tay. So siya yung nakipag-usap kay Khalid, huwag mo munang atakin sina Tulayha dahil merong kausapin ko muna yung aking mga kanayunan na bumalik na sa Islam kasi di ba bumaliktad sila? So nakumbinsin niya, pati yung mga sundalo niya doon sa Bazaka nakumbinsin niya. Ngayon, yung labanan sa Bazar, itong labanan natin, pangalawang labanan na sa Iraq is general na ni Khalid yung isa doon, si Uday. Si Uday, ang nakalaban niya ay si Kabaz. So, 3 ngayon na general. 2 general dito, yung overall general na commanding si Khalid at saka si Karan. 3 kagad na magkasalubong. 3 magduduelo. Ngayon, maunang magduelo si Khalid at saka si
Karan. Itong si Karan, para sa ako ninyo, isa rin na pinakamagaling na general. Okay. Nung magduelo na sila, merong isang sahab, merong isang magaling din naman dirigma na ang pangalan niya is Meakal bin Asha. Meakal bin Asha. Biglang sumingit. Sabi niya kay Khalid, ako ang makipaglaban sa kanya. Huwag ikaw. Hanapin yung pangalan niya, si Meakal bin Asha. Yun yung sumingit. Sa halip na si Khalid, siya yung siningit. Ito pala, si Khalid, kilala rin pala ni si Meakal. Na kasi nakasama na rin sa labanan sa kwan eh. Doon sa, tawag doon sa Kadimam. Kilala niya. So, meron siyang malaki yung tiwala niya. Sabi niya, sige, tumuloy ka. So, isa rin pala itong mandirigma. So, yun ang lumaban kay Karen. Kay Karan. Natalo niya si Karan. Mashallah. Tingnan nyo, yung mga sahaba, mga brother, no? Silang mauna. So, sa halip na, tingnan nyo, pati mga pinuno, mga brother, talagang silang mauna doon sa labanan. Hindi nila ginagawa na doon sila sa likod. Mahirap yun. Pero si Khalid, iba yung kanyang kuwan. Kaya malakas yung, tawag doon, yung high moral yung mga sundalo niya. Kasi mismo yung head nila na nakita sa unahan. Siya yung nangunguna sa labanan. Merong mga susunod na laban, inshallah, may kita niyo sa susunod na laban, pagkatapos nito, yung kalaban na sa likod yung pinuno, si Khalid na sa unahan. Doon pa naman, makita mo na yung mura ng kalaban, talagang malayo. Na nakita mo na, si Meakal bin Asha. Related si Kaka. Related si Kaka. Siya yung nauna doon. Inunahan niya si Khalid. Siya yung nakipaglamang kay Karan, natalo niya. Tapos ito naman, dalawa, si Kabaz at si Anusa dyan. So, ang lumabas naman, si Asim, na kapatid ni Kaka. Yun yung sinasabi mo? Hindi, ano yun? Related si mo. Related sila, pero pareho silang mga general. Pero itong si Asim, kapatid mismo ni Kaka. Si Asim naman, ito yung nakalaban niya si Anusa dyan. Para madali nyo ma-memorize, AA to. Para mas madali ko kwan. Si Asim, kalaban niya si Di ba, AA? Sa dyan at saka si Asim. So yun ang naglaban. Natalo. Ito naman si Kabaz at saka si Uday. Yung pamilya tayo, sila nung naglaban, natalo. Nung makita ni Khalid bin Walid na yung tatlong mga general, pati yung commanding officer nila, namatay, kaagad-agad pulatak. So, nakipaglaban ninyo hanggang sa kaya nila, pero wala na. Kasi, ang problema, walang nagman sa kanila. Tawag doon, walang nagkukuman. So, kung walang nagkukuman, kahit gano'n pa kayo karami. Kasi ang, demoralize. Doon na, demoralize. Pangalawa, walang nagkukuman. Bawat isa. Kanya-kanya. So, ang ginawa doon, nung malakas yung tawag doon, atake, kasi ang ni Khalid, iba, talagang puwersa talaga, pupwersahin niya yun. Kasi pupwersahin niya, tapos tinitingnan niya kung gaano yung mangyayari. So, puwersa. So, hanggang sa, tawag doon, natulak na doon sa ilog, hanggang sa yung iba, sumakay na doon sa barko, yung hindi nakasakay, doon na namatay sa tubig. Kaya ang tawag nila doon, Battle of the River. Kasi doon na namatay, daming namatay doon. Doon sa ilog. Sabi sa kasaysayan, 30,000. Kaya doon pa lang na-demoralize yung mga 30,000, imagine mo. So, yung 70 is halos 40 lang na. Yung sabi doon, is 30 kasama yung kan. So, yung iba nakatakbo na. Meron pang matindi dito na hindi labanan. Hindi pa yon. Kasi grabe yung galit ni Emperor. Ang Emperor that time is si Ardashir. Hindi pa si Yuzdegyard. Si Ardashir. Ardashir ang pangalan ni Emperor. Kung maalala ninyo yung si Sherway, di ba nabanggit ko sa inyo, si Khusro II. Di ba pinatay siya ng kanyang anak, inagawan siya ng 7 months lang yun siya naging hari, napalitan naman siya.
So, kabilang sa mga nakapalit sa kanila lately, si Kwan na yun, yung tinatawag ko na si Ardashir, isa rin itong magaling na emperor. So, dahil sa galit niya, kinuha niya yung pinakamagaling na sa lahat na general na nagmula pa sa Khorasan. Ang Khorasan is parte ng huling part ng Iran, pati Afghanistan. Ang tawag nila that time is Khorasan. Kinuha niya yung pinakamagaling. Yung general na yun, halos yun yung katapat ng imperyo ng China. Kumbaga, kasi yung border nila, siyempre, kailangan ilalagay mo doon ng general, imperyo yung kalaban mo doon sa kabila. Ang imperyo kasi nung araw, siyempre, Roman, tapos Persian, tapos China. So, inilagay niya doon. Yun ang hinatak niya. Ang pangalan niya is Andarzagar. Andarzagar. Hanapin niyo. Andarzagar. Eto, dalawa ang kanila. Dalawang pagsabayin ang pinakamagaling na general sa buong Persia. Sino yun? Si Andarzagar at si Bahman Ghazaweh. Hanapin niyo. Bahman Ghazaweh at saka si Andarzagar. Etong si Bahman Ghazaweh ay si Andarzagar, meron siyang 80,000 na sundalo. Ito naman si Bahman, merong 70,000. So, ang plano nila, isi-circulate nila si Khalid. Magkasama sila, kung ganyan, maglaban, tapos doon naman sa kabila yung isang kwan. Yung kay Bahman. Nauna kasi si Andarzagar eh. So, ito rin, mali rin kay Ardashir, yung emperor, hindi muna niya pinatapos yung pag-i-equip sa mga sundalo niya. Pinauna na niya kagad kasi ang inisip niya, pagod sila Khalid. Kaya sundan kagad ng atake. Another atake. Ito, si Bahman, nagkuhan pa siya, nag-mobilize pa siya ng kanyang sundalo. Etong si Andarzagar, pinuna niya doon kasi overconfident siya kasi ito na yung pinakamagaling ng sundalo. Doon pa galing sa, tawag doon? Sa Khorasan. So dumating siya galing sa Khorasan, tapos malapit siya sa mga Arabo na mga Iraq. Kaya lahat ng nadaanan nila doon, nakuha rin niya. Pati Christian. Ha? Pati Christian. Pati mga Christian ng mga Arabo nakuha niya. Kasi mama ko siya, magaling siya, talagang matalino. So yun yung naunang naging kalaban ni Khalid bin Walid. So si Andarzagar, gusto rin niya na, tawag doon, hintayin si Bahman. Inakita niya, sabi niya, paano natalo yung si Karan at si Kahormuz? Kaunti lang pala itong kalaban. 80,000 kami. Tapos, ito, naging overconfident na siya. Pero, meron naman siyang teknik. Sabi niya, yung mga nauna, maring mahina sila sa, tawag doon, formation. Kasi di ba sinabi ko sa inyo kanina, na bawat labanan, kung ano yung pagkakamali sa nauna, huwag nang balikan yun. Iba na naman kasi nagkamali na sila. So, ang kamalian ng nauna, nasa likod nila yung tubig, wala silang atrasan. Ito naman, ginawa is si Andarzagar ang naghanap ng area na labanan. Ang labanan, dalawang bundok. Bundok dito, bundok dito. Dito yung plain. Dito yung labanan. Bundok doon, bundok dito. So, napaka-clear yung laban, no? So, hindi basta-basta tawag doon? Mapasok kasi bawat bundok, no? Ang naunang magpwesto ay si Andarzagar. Pero ang problema, si Andarzagar nasa likod. Nandun siya sa likod banda. Si Khalid nasa harap. Kung baga, formation niya, nasa harap niya. So, ito yung formation ng laban. Si Khalid ang pinuno. So, yun, nandun pa rin yung kanyang mga general. Si Asim na kapatid ni Kaka. Kasama rin si Kaka that time. Tapos, yung si Adi, si Uday, si Adi bin Hatim, nandun pa rin. Hindi pa rin yun namatay. Hindi yun namatay sa mga general na to, magagaling dito ng mga general. Pero, paalala sa inyo mga brother, wala pa to. Dito pa lang tayo sa start.
mas matindi pa yung laban na mangyayari dito. Kasi mag-i-involve na dito ang, kuwan pa tayo, ang bilang pa lang is 20, 30, 80. Sa susunod, meron ng darating na 250,000. 6 digits. 6 digits. Magsi-6 digit na. Yun ang matindi. 5 pa lang. Ito 5 pa lang. Sa susunod na laban, yun na, magsi-6 digits. Lalo tigit kung mag-combine na ang Persia na sa Roman. May nangyari yun na nag-combine na sila. So, Muslim. Ha? Nauubos. Oo, so inshallah sa susunod yun, mga kwan yun, darating tayo doon, pag doon na dumating doon, lalo tigit sa Kadisya, isang lecture lang yun. Kasi mahabang labanan, ilang araw. So, kukuha siya ng baka aabot ng may isang oras, 2 oras. Hindi siya hindi katulad natin ngayon na pwede nating i-short, mabilis. Yun, hindi. Kasi matinding laban doon eh. Kailangan natin ubusin kayong pangyayari. Kasi may mangyari dito na manalo hanggang sa last na nanalo. So, doon, kung babanggitin pa natin lahat, baka mapapayak tayo sa pangyayari. Kasi nandun na yung mga magagaling na mga sahaba, doon na sila na shahid. Sabi na, mas pipiliin ko ng kwan. Sige, basta may kwan lang yung kwan, kaligtasan natin. Doon na rin yung pangyayari. O kung narinig niyo yung kwento na may isang natamaan na may dumating na isang sahaba na nagdadala ng tubig. Gusto niyang painuman. Narinig na yung kwento na to. Sabi niya, wag. Dalhin mo na lang doon kay Khan. Di, wag. Doon mo lang dalhin. Narinig niyo yung kwento na yun? Alam niyo kung sino yun? Si Ikrima. Ba't na niyo si Ikrima? Oo. Doon siya bumawi nung time na yun. More than 80 lakuan sa kanya. Inshallah, makakuan tayo doon. Kaya nung kuan ko yun, nung binabasa ko yun, hindi ako nakatis, sabi ko, grabe yung nangyari kay Ikrima. Kasi bumawi siya doon eh. Kinuha din niya, nangako siya, sinabi niya, nung nagsahada siya kay propeta, kung maalala niyo, sabi niya is, ako'y magsasahada kung tawag doon, patatawarin ng Allah ang aking kasalanan. So, doon sinabi ng propeta na al-Islam yung bumakablaw. Yung ibig sabihin was na ang isang tao yumakap sa Islam, mapatawad ng kasalanan. Yun yung kwento na yun. Di ba, may pinapaliwanag ng mga daya na kapag nagsahada isang tao, mapapatawad ng kasalanan? Hadith yun, pero may kwento. Sino yun? Si Ikrima. Si Ikrima pala yun. Ikalit niya sinabi, Lord. Ha? Ikalit niya sinabi. Hindi. Kay Propeta Muhammad. Hindi, si Propeta Muhammad, sinabi niya kay Khalid. Hindi, Ikrima. Si Ikrima. Kasi, kwan yun eh, nung magsahada na siya, hiniling niya kay Propeta Muhammad. Sabi niya, patawarin ng kanyang kasalanan. Sabi niya, yung pagsahada mo pa lamang, pinatawad na yung kasalanan mo. Inshallah, kwan na lang natin yun. Kung baka patalastas lang to para makuha din yung kasaysayan nun. Okay. Ngayon, nangyari, ang labanan naman na susunod is Battle of Walaja. Pwede kayong mag-search sa Google. Kasi may English din yan. Battle of Walaja. Ang Battle of Walaja, ang pangalan ng ang pangalan ng kumanda na yun ng Persian ay si Anderzager. Si Khalid pa rin ang pinuno. Matindi ito kasi 80. Ang kwadin. 80 rin ang kwadin. Tawag nun, puwersa. So, ano yung puwersa? Ano yung kwan? Ano yung lugar? Ang namili ng lugar ay si Anderzager. Ang ginawa ni Anderzager, sa likod niya, bundok, patag sa kaharap, doon ang labanan. Kay Khalid, sa likod niya bundok, patag din sa labanan. So, yun ang pinili niya para alam niya kung yung kalaban. Si Anderzager, alam niya yung gano'n lang karami yung kalaban. Okay. So, nung magkaharap na, sinabi, unang tawag doon, nag-atake si Khalid. Imagine mo, mas maliit pang bilang. Siya pa yung
Umatake. Sabi niya, attack, full attack. So, si Undertaker nakita, 80 against 20,000 lang, 15,000. Sige. Unang-una, yung first row. Yun ang laban doon. Okay. So, matindi yung laban. Talagang halos nahihirapan yung mga Muslim kasi tawag nun. Harap-harapan. Tapos, nakikita ng mga Muslim, marami nang namamatay sa kanila. Wala pang signal si Khalid. Anong gagawin? Tapos, ang sabi ni Khalid, atras tayo ng, tawag nun, naka-formation pa rin. Hindi atras-atras. So, nakita ni Underzagar, yung gano'n na kalagayan, so yung unang formation niya, meron pang natitira sa likod. Nag-order siya ng pull na. Yung natira, sumabay na rin. Pull. So, paatras ng paatras. Ang problema kasi dito sa laban ng mga Muslim, no? Minsan, si Khalid lamang ang nakakalam ng formation. Yung mga kasama niya, hindi alam. So, nag-iina sila, Khalid, halos maubos na tayo. Patras So, dahil sa patras, pero although umatras sila, tawag doon, naka-formation pa rin. So, itong umatake, nandun na, halos nandun na sa, tawag doon, nandun na sa lugar ni Khalid. Doon na sa kampo, doon sa kabila, ibig sabihin na wala na sa totoong linya. Wala na, kasi nagtatakbo na. Ang mahirap kasi, kung nakapwesto ka, nakahanda lahat ng gamit. Pero kung tumatakbo ka, kasi maaabante ka, nawawala yung formation. Ngayon, halos masugpo na sila Khalid. Naghihintay pa rin yung mga saba. Ano bang gagawin natin? Makukusa tayo. Patras na tayo ng patras. Bundok na to, kulang na lang. Sabi ni Khalid na, totally, withdraw na. Kasi wala namang problema na kung hindi mo na kaya, mag-withdraw ka. Hindi po pwede mo pakamatay ka doon. Withdraw ka. So, ganun kalagay, nung malapit na doon sa bundok, lahat ng kalaban nakapasok na. Kung kailan nagipit na sila Khalid, yung pala is merong dalawang general doon sa likod na inutusan ni Khalid bin Walid. Di ba, sa likod ng Persian, may bundok. May bundok doon. Yung gabi pala na yun, bago mangyaring labanan, nagtalaga na siya ng dalawang general doon na bawat isang general, 2,500 na sundalo. So, 5,000 doon. Ang nakipaglaban dito, 15,000 lamang. Yung 5,000 doon, hindi nakipaglaban. Nung magbigay ng signal yun yung umatake sa likod. Umatake sa likod. So, ito yung tinatawag nilang double envelope. Kabilang sa formation ng double envelope. Dito nakilala si Khalid. Kasi, yung sabi nila, yung 80,000 na yun, doon sa ibang salaysay, naubos lahat yun. Yung kanina, 30 lang, no? Ito, ubos lahat. Kasi hindi nakalabas. Okay. Yung pala, hindi na nalaman nung kalaban, nung gabi pala, merong si Khalid. Pinapunta doon. Pinapunta doon, ganito, dito, nagharap na sila, kinabukapan sila maglalaban. Sa gabi, pinapunta na doon ng madilim, gabi pa. Nandun na. Dalawang, general. Na bawat isang general, merong 2,500 na tao. Kung hindi ko nagkakamali, ang pangalan nung si Busser, ang pangalan niya. Tapos isa, nakalimutan yung pangalan ng isa. Hindi siya kilala masyado kan. I-check lang nini kung sino pangalan nun. Busar ang pangalan kung hindi ko nagkamali nun. So yun, nung magbigay na ng signal ni Khalid, akala kasi ni Underzagar, panalo na siya eh. Kaya inipon, ito rin, sa bagay, overconfident na rin siya na, sabi na, nanalo na tayo. Nakatras na yung kalaban. Ipon na natin para totally, inipon niya. So, nung makita ni Khalid na imbalance na yung, tawag doon, paglalakad. Kasi imbalance na yun eh. Unlike yung naka-formation pa, kung meron darating dyan, pwedeng iharap. Pero kung naglalakad gano'n, nasa likod,
Hindi mo na makakayanan yan. Kasi yung nasa likod, nakakabayo, sobrang bilis. Ang teknik kasi ni Khalid, kuhan tawag nun, kung kaya ng parang kidlat na takbo yung pinakamabilis sa as in, sobrang bilis yun ng car. Kasi pag sobrang bilis, hindi ka na maka-formation eh. Unlike yung nakahintay, madali lang mag-formation. Formation, kaya nandito sa harap natin. Pero kung naglalakad kayo, doon ka nakaharap sa kabila, tapos sasabihin mo, oh, meron sa likod. O yung iba, hindi nila marinig. So, yun. Na-corner lahat. Naubos lahat yun. Pero nakalusot pa si Underdagger doon. Nakalusot pa siya. Ang ginawa kasi nila, ito yung usually na mangyayari. Wala na, no? Napalibutan na. Gagawa sila ng kahit na yung napakalaking puwersa. Halimbawa, pagpalagay mo 10,000, kasi marami yun eh. Itong area na to, ubusin natin lakas natin dito para mabuksan. Makakuha ng daanan. Normal yan sa labanan, kahit sa ang labanan. Doon nila, lalo tingin ko, ikaw general, try niya na makuha niyan. Tawag doon? Penetrate. Ma-penetrate. Kahit maubos yung mga tao, basta ma-penetrate. So, siyempre, kailangan mo makuha niyan. Mapagbigyan yun. Kasi kung hindi mo pagbigyan, kasi ang kuha na doon, gusto nila ma-penetrate yun. Kung ang nakalagay lang doon, 100, ang sasalakis, 10,000. So, pabubuksan mo yun. So, pinabuksan yun. Nakalabas si Underdagger doon. Sabi, 4,000 to 3,000, nakalabas. Nakalabas siya doon. Pero ang ginawa ni Underdagger, doon siya pumunta sa disyerto. Separate siya. Doon siya sa disyerto duman. Papunta ng disyerto, hindi pabalik kasi hinahabol sila eh. Kaya magaling siya, sa habulin kami doon, dito kami dadaan. Ngayon, nawala man sila sa disyerto. Hindi siya mali Nawala sila sa disyerto. Nung hanapin sila, nakita na lang ng mga bangkay sa daanan. Kasi namatay sila sa disyerto. Oo, namatay sila sa disyerto. Sino ba ang nakadaan sa inyo dyan sa American? Empty quarter. Sino ba nakadaan ba kayo ng empty quarter? Yung pupunta ka ng, alimbawa, dito, magagaling ka ng border ng Qatar. Doon ka pupunta sa Yemen, banda, doon sa Najran. Hindi ka, di ba Riyadh, no? Riyadh din, papunta ng tawag ng Taif. Ito naman, merong daanan dyan na tinatawag nilang empty quarter. Walang, mahigit 1,000 kilometro, walang mga kabahayan yan, kundi mga may gasolina lang dyan na pakon. Sila Ibrahim, nakadaan daw doon. Sila ni Engineer Rambo. Narinig mo yung ginawa nila punta. Nakakita ko po yung picture nila. Dumahan sila doon. Hanggang like lang po. Pero kasi ngayong panahon, walang problema kasi mga Land Cruiser, maglalakad ka lang sa desierto. So, namatay yung 4,000 na yun na nakasurvive. Hindi rin nakasurvive sa desierto, namatay. Kaya walang pagkain, walang inumin. Kasama nga siya, yung Sagar, sir. Si Underdagger, kasama doon. Siya namatay na sa desierto. Doon namatay. Natagpuan na namatay siya doon. Okay. Namatay doon. So, yun ang pinakamalaking, tawag doon? Pagkapanalo. Hindi pa nakakapagpahinga si Khalid. Dumating na naman si Baman. Gezaway. Di ba dalawa yun? Underdagger kasi Baman Gezaway. Dumating na naman siya. Doon naman sila nagkita sa lugar na Ulais. Kaya hanapin nyo, Battle of Ulais. Itong Battle of Ulais. Sa tubig, Yun. Merong dito sensitibong usapin dito. Kasi isa ito na ginamit ng mga anti-Islam kay Khalid bin Walid. Na kung saan medyo harsh daw yung ginawa ni Khalid doon dahil marami siya napatay na pinakuha doon sa ilog. Battle of Ulais. Ulais. O-L-A-I-S. Battle of Ulais. Minsan, binibigkas nila Battle of Ilis. Minsan, binibigkas nila Battle of Nahar.
minsan, mababasa niyo is Marakat Nahrod Dam. Battle of, kung tawag doon, Blood River. Ganun ang kwan doon. Kasi, kaya natawag na Blood River, kasi ang daming namatay doon na kwan. Ay, hindi ko lang alam kung sumobra ba yung binanggit doon. Sabi daw doon, 70,000 namatay doon sa Ilog Lane. 70,000. Nakasulat din dyan? 70,000. Gising na pala si Isa. Nagising na si Brother Isa. Nakita niyo 70. Yan, malaking kwan yan, issue yan. Malaking issue kay Khalid na itinitira ng kwan. Inshallah, ikuan ko na lang sa inyo. Pwede niyo i-research. Sa susunod ninyo, mabasa niyo kasi masyadong sensitibo yan. Pero, ipapaliwanag ko sa inyo anong nangyari. Kasi ang laban is matindi. Ito yung sinabi ko sa inyo kanina, double envelope. Itong Battle of Ulays, ang strategy ni Baman, yung tinatawag na anti-double envelope. Di ba nabanggit ko sa inyo kanina bago tayo mag-start? Ano yung ibig sabihin ng anti-double envelope? Hindi may sasagawa ni Khalid yung double envelope. Bakit? River sa gilid, river dito, river sa likod. So, hindi makapag-penetrate sa likod. Ang problema dito is yung mga kalaban hindi tumitigil. Parami ng parami, tapos yung natira din doon, yung hindi nagpasakop kay Khalid, sumama naman doon. So, halos wala nang kwantag doon. Tapos, ang problema pa doon, yung natalo doon na mga ibang mga Arabo doon sa kwan, sila rin naman ngayon ang tawag doon, nag-udyok sa Persia. Sasama sila doon. So, naggalit si Khalid. Sa halip na kami ang kampiyan ninyo, doon kayo kumampi sa kabila. So, nung ang problema dito is, yung bihag ay na-outnumber si Khalid. Na-outnumber si Khalid doon sa dami ng kalaban. Sa bihag. Ngayon, parating pa, pagkatapos ng labanan na yun, meron namang darating. Ano gagawin mo dito sa biyag? Na-outnumber ka. Nakuha niyo yung punto? Natalo na niyo ito. Meron namang darating na kalaban. Tapos na-outnumber ka naman dito. Ano gagawin mo? Hindi mo pwede pabayaan yan kasi pwede kang kwan. Hindi lang makakalaban. Nasa likod mo, maiwanan mo. Tapos dito, pero naman kalaban. Okay. Sa batas ng Islam, 4 ang kalagayan ng prisoner sa buwar. Pag-usapan muna natin para maging malinaw sa inyo. Para masabi natin bakit ganun yung nangyari. Prisoner sa buwar, 4 ang kalagayan. Okay, makuha ninyo, 4 ang kalagayan. Okay. Unang kalagayan, yung labanan, kasi patayan yan eh. Unang kalagayan, yung sa prisoner sa buwar, patayin din. Alam mo, nabihag mo sila. Pwede mong patayin sa batas. Nangyari yun sa panahon ng propeta, yung mga tao na matindi ang galit nila sa Islam na maraming pinatay, so mayroon doon na napatay din doon. Kasi once na pagbigyan mo yun, babalik pa rin yun. Pero bihira lang yung bilang nun. Halimbawa, alam ka na itong general na to, talagang wala na ito. Pagbigyan mo pa ito ng chance, atake pa rin yan. So, sa batas ng Gilempo, pwede mong patayin yun. Siya na mismo nagsabi. Ha? Minsan siya na mismo nagsabi. Oo, minsan. Patayin mo ko, papatayin. Oo, halimbawa, sabi niya, kung makalaya ko, papatayin kita. So, ano pang hintayin mo? Hintayin mo pa na mapatay ka niya? Ang original naman, bago pa naging prisoner of war yun. Kung nagpapatayin na. Nangyari lang na nagapi mo siya. Okay, unang kalagayan sa prisoner of war is patayin yung kwan. Pinahintulot yun. Pinahintulot. Lalo tigit kung ang kalaba yung tao na yun is yung tawag doon,
yung matindi yung galit niya sa mga Muslim. Yung marami na siyang pinatay na mga Muslim, yung sobra na yung ginawa niya. Ganong kalagayan, pinahintulot yun. Pangalawang kalagayan is, tawag doon, hostage, yung magbibigay ng tawag doon, palitan, yung, halaga, ransom. Malukat. Magbibigay ng ransom. Okay, as long as nakuha namin to, lalo tigit yung mga general sa labanan sa dalawang pinakamalaking labanan na nangyari ito na ransom. Una, kung maalala niyo yung Muslim yun. Tapos, ang hangarin kasi ni Arsalan, ang pangalan ni Arsalan, pinuno, hari ng Seljuk Empire. Lionheart. Ito si Alp Arsalan. Siya yung nakipaglaban doon. Yung laban ni Alp Arsalan is usually mga bingit na lugar. Kaya yung 400,000 halos walang silbi. Sa bingit na kahit 20,000 lang. Alam mo yung bingit-bingit ng lugar? Doon niya dinala yung laban. Hindi niya dinala sa open space. Kasi konting bilang mo, doon niya dinala sa mga maliliit na lugar. So, anuin mo yung bilang. Kung maliit lang lugar, hindi ka makagalaw. Ha? Doon. Ngayon, in short, mabilisan, natalo, nagbigay ng tawag doon, ransom si Romanos ng napakalaking halaga. So, yun yung sinabi ko sa inyo na pupwede yun. Pangalawang nagbigay din ng ransom na pinahintulot sa Islam, yung nangyari sa labanan sa Mansura sa Egypt. Ito naman si Louis D9 against sa mga yung against kay Nasmuddin Saleh ng Ayubi. Pero ang naging kalaban niya dito is yung Mamalik, yung Mamluk. Ang naging kalaban niya dito ay si Bebars. Isa sa magaling, si Bebars at saka si Saifuddin Qutuz. Itong dalawang ito yung unang nagpabagsak sa Mongolian Empire. So, nung matalo nila si Louis D9, nagbigay din ng malaking tawag doon, ransom para makauwi siya. So, pinahintulutan niya sa Islam. So, binigay ko lang sa inyo kung paano yung... Sa Sahaba naman, is yung kapatid ni Khalid bin Walid. Malaman yung labanan sa Badr. Yung labanan sa Badr. Di ba si Khalid hindi na kasama? Kasi siya yung nagbantay sa Makkah. Ikaw magbantay sa Makkah, magaling ka. Kasi wala nang tao dyan, pwedeng atakayin ng mga ibang mga tribo yung Makkah. So, malulusob. So, itong kapatid niya, ito rin yung dahilan ng pagyakap ng Islam ni Khalid. Ang pangalan niya, Walid. Pangalan ng tatay niya, Walid bin Walid. Walid ang pangalan nito. Si Walid bin Walid. Ngayon kasama, di ba, ang namatay sa Badr, 70. Ang nabihag, 70. Kasama itong kapatid ni Khalid bin Walid. Si Khalid bin Walid din ang nagbigay ng 4,000 dirham na ransom. Pinuntahan ni Khalid doon sa Madina para magbigay. Nung may bigay na yung ransom, gusto mo malik ni Walid, sabi niya, mag-Muslim ako. Kasi nakita ko yung magandang pagkitulong mo. Nag-Muslim itong si Walid. At ito rin yung dahilan na ginumbidyo ng kapatid niya, mag-Muslim ka kasi lagi kang binabanggit ng propeta. So, mashallah, si Walid, na-shahid din ito. Kabilang dito sa mga magagaling na mga sahaba. Mayroong mga kamag-anak si Khalid bin Walid ng mga kilala rin. Kamag-anak pati anak niya. Meron din siyang anak, kung hindi ako nagkakamali, Abdurrahman, mas nauna pang na-shahid. Kaya napaiyak si Khalid bin Walid. Imagine mo, anak mo naman na-shahid. Para kung hindi ako nagkamali, na-shahid yung anak niya sa labanan sa Egypt, yung pagbukas sa Egypt. So, ulitin ko yung kung prisoner of war, pwedeng batas na patayin. Lalo kung ito'y grabe na pamiminsala sa mga Muslim. Pangalawa, pwedeng lalayan lang. So, ito, nangyari ito sa ang Sheikh Aisha ang nun. Ewan kung sinong nakapalo dun sa ko. Kwento ko nun na naipost ko na ang kanyang asawang lalaki sunod na sunod sa kanya.
Yung babae is alipin pala. Tapos, ngayon, pinalaya, nagbayad si Aisha para mapalaya yung babae na yon. Oh, so, napalaya yung babae na yon. So, dati siyang alipin eh. Okay. So, pwede yun. Yun lamang pag-recognize sa alipin. Pero alhamdulillah, totally, wala nang natirang alipin ngayon. Total. Ngayon, dahil wala nang alipin, total. Hindi mo na bang ang pangalawas na? Hindi, ang pangalawa is yung labanan. Gawin mo lang yun. Ha? Hindi mo na bang Okay. Unang, ang pagkakilala sa alipin, dalawang uri lamang. Maliban dito, wala na. Kaya, meron kasing termo, kaya ko binuksan ito, meron din kasing termino doon sa amin. Sa mismo, sa tribo namin, hindi na ako magbabanggit ang mga tribo. Sabi niya yung pamilya niya, pamilya ng alipin yan. Ito ay walang katotohanan. Sasabihin mo ng pamilya ng alipin yan, walang katotohanan yun. Maari, sinakop sila ng mga harim naghari-harian, sinabing alipin, pero hindi po yung totoong alipin. Ang alipin, dalawang paraan lamang. Una, is nangyaring labanan sa hindi Muslim at saka Muslim. Pero kung Muslim sa Muslim, hindi pwede mag-alipin yan. Muslim sa hindi Muslim, nabihag sila, tapos ginawang alipin. Pangalawa, yung original na ng alipin noong unang panahon. Almost ngayong panahon, wala na pong alipin. Wala nang alipin na natitira sa buong mundo ngayon. Almost wala na. Okay. Dahil doon, kailan na lang lalabas ang alipin? Kung may mangyaring labanan. So, alhamdulillah, hanggang ngayon, wala pa rin nangyari na lumabas na alipin. Wala. Kaya yung sinasabi na alipin ko yan, hindi po yun alipin. Ang tawag doon is, sinasauran mo lang ng manggagawa mo. Hindi mo pwedeng i-consider sa alipin. Helper. Ganun lamang. Sinasauran sila, hindi sila alipin. Kasi hindi po mapasok doon sa sinabi natin na pwedeng gawing alipin. Okay. So, ang kalagayan ng prisoners of war, 4. Una, pinahintulot patayin. Pangalawa, ransom. Pangatlo, palayain na walang tawag doon bayad. Pang-apat, pwedeng alipin. Dito, pag alipin, merong dalawang chance. Mananatiling alipin o maging malaya. Paano maging malaya? Totally palalaya ng kanang amo. Pangalawa, maging malaya kung hilingin niya ang kalayaan niya, kung siya'y magbabayad. Ang tawag nila sa batas ng Islam, mukataba. Ang ibig sabihin ng mukataba, halimbawa, katulad nung nangyari kay Bilal. Di ba si Bilal, binayaran ni Abu Bakar, no? Si Abu Bakar nagbayad nung kan. Binayaran, sige. Pati yung si Salman al-Farisi, di ba binayaran din siya? Para siya naging malaya. Ang pagbayad sa kanya is pagtanim ng dates. So, pinagtulong-tulungan ng mga sahabat na magtanim para makalaya siya. So, yun. So, ibig sabihin, ang pinakamalaking chance doon, isa lamang yung chance na papatayin. Malaking pinsala. Pero, kadalasan, wala rin pinapatay na prisoner of war. Lahat, halos karamihan sa mga nangyaring labanan, walang pinapatay sa prisoner of war. Yung nangyari naman kay Khalid bin Walid, na yung, ikukwento natin sa susunod na ako natin, yung labanan sa Ulais, may matinding laban dito. Kasi yung mga matinding galit din kay Khalid bin Walid, ng mga Arabo, nakisali na naman doon. Sila pa yung nagudyok. So, no choice na kay Khalid bin Walid, kundi mawala na. Kasi kung hindi yung mawawala, babalik na naman. Kasi sunod-sunod itong labanan eh. Pagkatapos ng Ulais, sumunod naman ang Hira. Pagkatapos ng Hira, Ainut Tamar. Pagkatapos ng Ainut Tamar, ang Alambar. Pagkatapos nun hanggang sa makarating na sa Pirad. Yun ang pinakahuli, yung Pirad. Yung nag-combine na. So, ibig sabihin, pwedeng mga 2 to 3 meetings is matatapos na natin yung labanan sa Persia and Arabian side. Hindi pa doon sa kabila. Dito lang tayo sa ilog. Hindi pa nakatawid. Wala pa sa bridge. Hindi pa siya makapunta doon sa kabila. Kasi doon sa kabila, nandun yung kapital. So, dito sa capital, mas matindi ang laban doon kasi 6 digits na dito ang laban. Labanan ng 6 digits,
yung labanan sa Kalisiya. Swiss Digest, laban sa Madain. Ito, mga pathol-putok ang tawag nila doon. Yun na yung mamatindi. Tapos, habang naglalaban pa dito, sumibol na naman ang Roman. Nag-umpisa ang Roman. So, mas matindi. Merong darating dito na laban, mga brother, na magkakaroon ng kahirapan ng mga Muslim. Ibig sabihin, matindi yung kanila. Kasi dito may kalaban. Namatay pa siya, Abu Bakar Siddiq. Sabay-sabay. Tatlo. Merong fitna na darating na matindi. Namatay si Abu Bakar. Sumibol ang Roman Empire. Natalo ang Muslim sa Persian Empire. Sa may labanan na natalo sila. After this one, hindi si Khalid ang namuno doon. Maring pwede niyong i-research. Nakakalungkot kasi nang namatay doon, more than 4,000 na sahaba namatay. More than 4,000. Halos yung 4,000 din na ako. Kung hindi ako nagkamali, 10,000 sila. Yung nakasurvive, merong maling labanan doon na nangyari. Merong maling labanan na nangyari. Yun yung tinatawag nilang labanan sa tulay. Battle of Bridge. Battle of Marakatal Gisar. Natalo sila doon. Ang namuno kasi doon si Ubaydillah na baguhan yun na galing sa Kwan. Galing sa Madina na ipinadala ni Omar bin Khattab. Inunahan, kumbaga hindi siya nakinig doon sa payo ni magkasama sila ni Musanna. Si Musanna never yun natalo sa labanan. General to na magaling. Pero itong si Kwan, masyado siyang Kwan, itawag doon, gusto niya na mag-Kwan, tawag doon, masyado doon sa labanan. Napahamak yung mga karamihan yung mga Kwan. Kaya nung marinig niya bubaan ni Omar yun, napalo si Omar. Imagine mo, 4,000 ng mga sahaba, namatay. Kung hindi lang magaling din si Kwan, tawag doon, si Musanna, na paano ni ma-atras yun, halos maubos sila doon. Ayun na yung may elephantine puti. Maliban pa yun, Kadisiya yun. Kuwan pa yun, walang problema doon. Ito yung sa Giser, yung sa tulay. Kasi ang problema doon, ang kalaban niya is isang magaling na general. Isang magaling na general din, na kalaban niya. So, ginawa naman itong kuwan na to is ilog, tulay. Okay, sabi nung general ng Persian, tumayo, tumawid kayo. Sabi niya, huwag tayo tatawid, sila tumawid sa atin. Ay, hindi man nakinig ito. Yung general niya. Kaya natalo sila. Tumawid sila. Pagkatawid nila, halos maubos sila. Kasi, tinry doon sila nung kalaban. Hindi pa sila nakakatawid ng maigi. Inatake na sila kagad. Okay, so mga brother, sapat na siguro yung aking naikuan kasi yung labanan sa Ulays, next week ko na lang kasi may matinding ko to. May medyo sensitive mong usapin ito. So hanggang dito na lamang, wa akhiru dawanan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Ano nangyari sa akon mo, bro? Nakain